Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. So, nagbabalik po ang OFW Guides. And by the way, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. So, yan. 2025 na. So, unang video po natin sa year na to. Anyway, yung pag-usapan natin for today, wag na natin siyang patagalin kasi baka mainip kayo. Pag-usapan po natin is ano ba yung mga pwede or prepare mo na pwedeng dalahin na gamit papunta dito sa Czech Republic. So, maraming nag-request sa akin ito. And guys, by the way pala, if meron kayong mga videos na hinahanap about sa Czech Republic, you can check my playlist sa YouTube channel ko kasi marami na po ako na-post na video. So, almost 200 videos na po yun, kaya marami na kayong mapupulot doon. Anyway, back to topic tayo sa mga pwede nyo dalahin dito sa Czech Republic. So, una at pinakamahalaga po sa lahat na pwede nyong madala dito sa Czech Republic ay yung ganitong saksakan. Wait lang. Ganito. So, ito po yung Europe na saksakan. So, EU adapter kung tawagin. So, meron po ako nabili before sa Ace Hardware ng ganito. So, yan. Bilog siya ha, guys. Ito kasi nabili ko na to is dito ko na siya nabili. So, saksakan siya ng cellphone. Pero meron naman dyan. Kung gusto nyo bumili dyan sa Pilipinas, meron po kayong mabibili sa Ace Hardware. I'm not sure sa iba. Meron din daw sa Lazada and Shopee. Pero hindi kasi ako check doon before dahil merong issue na pumutok kaya tayong adapter pagdating dito. So anyway, yun yung pinakamahalaga sa lahat. And pwede rin kayong magdala dito ng, syempre dala kayo ng winter jacket kung meron kayong winter jacket. Pero kung month of May, June, July, August kayo darating dito sa Czech Republic, kahit wala po kayong dala na winter jacket, meron naman kayo mabibili. Kung hindi kayo maselan, meron po sa Okay, pero kung maselan kayo, meron din po naman na brand new. So, pang winter talaga yon. Second, yung mga normal natin na ginagamit sa pagluluto, like na mga sinigang mix, mga magic sarap. So, yan. Hahanapin nyo kasi yan pagdating dito. May mga Knorr cubes, yan. Bili na po kayo ng ganyan kung mahilig kayo sa ganyan. Since hindi naman ako mahilig, so hindi ako nagdala before. So, dala din kayo ng mga damit, pero meron din po naman dito ng mga murang damit. So, may mga Bangladesh ka rin naman na mabibili dito. Yun nga lang, syempre, mas mura kung nanggaling dyan sa atin sa Pilipinas. Then, yung iba, nagdadala po sila ng rice cooker. Kasi, kung di nyo natatanong, ang saksakan po or ang bolts ng Czech Republic at saka ng Philippines is same lang siya. So, kahit yung rice cooker from Philippines is dalhin nyo dito, bili lang kayo ng adapter, pwede nyo po yung magamit. So, doon sa mga baguhan sa ibang bansa, yun lang yung masasabi ko, no? Dala kayo ng mga ingredients. Huwag kayong magdala ng mga fresh goods. Ibig sabihin na fresh goods, mga karne, mga hotdog. So, huwag po kayong magdala ng ganon kasi meron kayong 16 hours na biyahe from Philippines. So, kung makaligtas man kayo sa airport, hindi man makita yan sa airport, possible po na masira lang din yan. And, yun, mga dilata. So, dala po kayo ng dilata. So, kung meron kayo ng mga matutulis na bagay like nail cutter, like yung mga panlinis ng kuko, something gusto nyo dalhin dito sa Czech Republic. Kasi, syempre, especially sa mga babae, gusto nila, meron silang mga panlinis ng kuko, yung ganyan. So, ang gawin nyo po, ilagay nyo po siya sa luggage, wag po sa hand carry. So, ang ilalagay nyo lang po sa hand carry is yung mga personal yung gamit, like yung mga laptop nyo, kung meron kayong camera, yung cellphone nyo, kung meron kayong power bank, yan po, yan sa inyo po yan na hand carry. Tapos, pwede rin po kayo maglagay sa hand carry nyo ng ilang damit, kung gusto nyo pamalit, something like that. Basta yung mga personal belongings nyo lang po. At, meron po tayong, kasi Norikay, ano ba Norikay? Yung mag-iiba ng sakay, kasi 2 beses po kayo sasakay ng eroplano. At that time kasi nun sa akin is from Philippines to Bangkok, Thailand. Then Bangkok, Thailand to
Vienna, Austria. So, yan po yung aking naging biyahe before. And, pagdating po ng Bangkok, Thailand, hindi na po bababa yung inyong mga maleta. Or, doon, malalaman nyo kasi yan sa, sa ticket nyo, kung kukunin nyo ba yung maleta, tapos ito-transfer nyo ng bago, or automatic na si courier yung magdadala hanggang dito sa pagbababa nyo sa Vienna, Austria. Kasi pwede po yung mangyari na yung mismong courier, kasi ganun kami before, yung mismong courier yung nagdala sa Vienna, Austria. So, ibig sabihin, pag check-in namin siya sa Pilipinas, after check-in namin sa Pilipinas, is yung pagbagsak na po namin dito sa Vienna, Austria, doon lang namin na-claim ulit yung aming bagahe. So, hindi, di ba, bumaba kami ng Bangkok, Thailand, hindi na po namin siya kinuha doon. Pero depende yan sa airlines nyo. So, nasa instruction naman yan sa inyo, sasabihin naman yan sa inyo ng mga agency nyo. And, kung ano yung mga requirements ni agency, so sundin nyo lang po. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, 2 beses kayong sasakay ng eroplano. It's possible na yung una na masakyan nyo na eroplano is okay itong ganito. Sa pangalawang eroplano is hindi okay yung ganito. So, sa hand carry nyo, huwag kayong magdala ng mga liquid na tataas ng 50 ml, kung hindi ako nagkakamali. So, hindi po nila nire-require dyan na magdala kayo ng liquid kasi something basta hindi siya nire-require na magdala kayo sa hand carry. As much as possible, kung meron kayong parang packet na maliit or something na bag na maliit nyo na pwede nyo lagyan ng mga passports nyo ng inyong documents, ng inyong ticket. So, possible po magdala po kayo ng ganun kasi ang hirap kapag nasa hand carry siya tapos yung mga personal at mahalagang gamit mo is nandun sa hand carry mo na 7 kilos, dun mo pa siya hahalongkatin. So, it's possible, mas maganda may dala kayo na maliit na bag na parang pang-personal nyo lang. Kasi, yun naman 7 kilos na sinasabi nila na hand carry nyo, isilalagay nyo naman yun doon sa parang, ano bang tawag doon? Yung nasa taas ng eroplano. So, kung meron man kayong maliit na sling bag or something bag na personal or sa mga babae kasi yung mga ganon, sa lalaki kasi kadalasan is yung body bag ganon. So, kung meron kayong ganon, so yun, sa seat nyo talaga siya. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo. And syempre, kung gusto nyo magdala ng toyo, pwede po kayong magdala ng toyo or dried fish dito sa Czech Republic. Pero syempre, balutin nyo na maayos para hindi po siya mangamoy. Kasi meron kayong biyahe na 16 hours pataas. So, depende. Kasi nung kami, from Philippines hanggang Bangkok, Thailand, is inabot po kami ng halos 4 hours. Pagdating ng Bangkok, Thailand, nag-stay kami doon or layover kung tawagin ng 8 hours. So, bilangin nyo kung gaano katagal. So, ibig sabihin, 12 hours na ako na nasa labas or nasa biyahe. And then, after layover namin, after 8 hours na layover namin sa Bangkok, Thailand, is nagbiyahe po kami papunta sa Vienna, Austria ng 11 hours. So, ganun siya katagal. Pagdating ng Vienna, Austria, saka naman kami nag-bus ng 3 hours papunta dito sa Czech Republic. So, ganun po katagal yung biyahe, kaya hindi ko sinasuggest na magdala kayo ng mga nabubulok or kung magdala man kayo ng mga toyo, make sure na siya po ay sealed para hindi po siya pasukan ng pawis or something init, ganyan. So, yun lang yung mapapayo ko para dun sa mga newcomers natin. And syempre, ano pa ba? Yun lang yung mahalaga kasi. So, sa mga sabon pala guys, pwede na kayo dito bumili ng sabon. Kung tingin nyo, magpapabigat lang yun dun sa inyong mga bagahe. Meron naman po dito mga sabon na mabibili kayo. Yun nga lang, syempre, iba yung price sa Pilipinas at iba yung price dito. Pero kung sabon, shampoo, something, everything, meron po dito, same as normal, kung paano tayo mabuhay dyan sa Pilipinas. Anyway, yun lamang and thank you so much, guys.